Magandang umaga sa inyo dyan sa Pilipinas at magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapanood dito sa California at sa Hawaii at magandang gabi sa West Coast, sa New York. So ngayon, pinakita ko sa inyo kanina yung ginawa natin na sweets na kakaiba na para siyang in between ng bibingka o ng pinyare, ng biko at ng pichi-pichi. So, nakapost na yung picture natin dyan. So, pinangalanan ko na siya. Ang final na pangalan niya is Sweet Jade. So, yan po. Parang sa simula ng pangalan po ng inyong private chef, Sweet Jade. Dahil sweet ang inyong chef. Anyway, ngayon po lulutuin natin ngayon ay igado. Ang igado po ay galing po yan sa salitang Kastila na ang ibig sabihin po ay liver. Okay? Or mga laman loob. So, lulutuin natin to in my own way at sarili kong recipe. So, simulan na natin. Pakita ko sa inyo yung ingredients natin. Medyo maraming ingredients pero huwag kayong matakot lutuin to dahil napakadali lang din ito. In just 30 minutes, meron na tayong igado. Okay? Nabihira lang natin makain. Okay? So, pakikita ko sa inyo yung ingredients natin. So, first, meron tayo dito na ayan, 2 tablespoon po ng sliced garlic. So, pakita ko sa inyo kung paano in-slice siya. Pahaba po. Ayan, strip. And then, meron tayong medium size ng white onions. I-slice din po yan. So, ganito rin po yung pagkaka-slice niya. Medyo pahaba. Meron din tayo na isang red bell pepper. Medium size din po yan. Pahaba din po yung hiwa niya. At ganun din po sa ating sa carrots, meron din po tayo dyan na 1 cup ng sliced carrots. So, ganun din po, pahaba din po yung hiwa niya. And then, meron tayo dito na, ayan, 1 cup of fresh green peas. Meron tayong 2 piraso ng bay leaf. 2 tablespoon of vinegar. And 1/4 cup ng soy sauce. At meron tayo ditong 1 piraso ng jalapeno peppers. Or pwede tayong gumamit dyan sa Pilipinas or dyan sa ibang bansa kung meron kayong green chili. Ayan po, meron tayong green chili. Pahaba rin po ang hiwa niyan. At syempre, meron tayo dito na 1/4 cup ng ketchup. Tomato ketchup po yan. So, sa Pilipinas, pwede din kayong gumamit ng banana ketchup. So, ang may ingredients po natin ngayon ay meron po tayo dito na 1/4 pound ng 1 pound yan. So, bali, almost kalahating kilo ng baboy cut into strip din po yan. Sa Pilipinas is almost kalahating kilo yan. At meron din tayo dito 1 pound ng liver, pork liver. Pwede rin kayong gumamit ng beef liver, yung sa mga hindi kumakain ng pork. So, meron din tayo dito na puso ng baboy o pig's heart. So, pwede rin po yung puso ng baka kung mas preferred nyo. Pero sa akin, ang baka is mas malasa kung gagawin nating igado. At pwede rin gumamit tayo ng baka instead of baboy. Same procedure din po yan. So, simulan na natin po na magluto with your private chef, Jason Leonardo Javier. Okay? So yan, buksan na natin ang ating apoy ngayon. Medyo painitin lang natin ng konti ang ating kawali. So sa lahat po dyan ng mga nag-outing ng Sabado at Linggo, pahit-pahit tayo ng mga lotion dyan dahil alam ko yung iba dyan may mga sunburn. Huwag po natin tutaklapin kung meron mga balat-balat dyan na medyo nasunog. So medyo masakit po yan. Kung meron kayong mga ointment or mga Vaseline na pwede nyo ipahid dyan para lang just to keep them moist. So gawin po natin yan, okay? So yan, medyo mainit na yung ating kawalay. So maglalagay tayo ng at least 2 tablespoon ng vinegar ng oil. So medyo ikalat natin siya. So non-stick po na pan ang ginagamit natin
para unang-una, hindi manikit yung ating mga niluluto. At pangalawa, madali lang siyang hugasan. So, syempre, unahin natin, Pilipino, di ba? Filipino cooking our way. So, inuuna lagi ang garlic kapag Pilipino, di ba? So, ayan. So, ayan po. Igisa lang natin ng konti ang garlic natin. And then, pwede na natin isunod kaagad ang ating 1 medium size ng white onion. Yan, igisa na rin po natin siya. Once na medyo nagbago na yung kulay ng onion natin, medyo nag-transparent na yung kulay niya, then pwede na natin ilagay yung ating pork. Or kung gusto niyo gamitin, yung sabi ko nga sa inyo, pwede kayong gumamit ng beef, pero make sure na yung part ng beef, yun yung pinakamalambot o yung lomo, or hiwain nyo ng manipis para mas madali siyang maluto. Ayan, medyo transparent na yung kulay ng ating onion. So, pwede na natin ilagay po ang ating pork strip. So, igisa lang po natin yan. So, again, ang style ko habang nagigisa po tayo ng ano man po ang pwede natin isa, baboy man o kahit anumang klase ng karne, isinasabay ko na po uli ang pepper. Kasi, sinabi ko nga po, ulit-ulit yung sinasabi na gusto ko po ang lasa ng pepper na nagisa. At pumapasok po siya, yung flavor ng pepper natin, pumapasok siya sa loob ng karne kapag ginigisa po natin siya. Ang karaniwan na ginagawa kasi natin, nilalagay natin yung pepper sa bandang huli na. Para akala kasi natin, mas makakalasa siya kapag sa later part na natin siya nilagay. So, hintayin lang natin na medyo maluto ng konti yung ating baboy. So, napapansin nyo, manipis po yung pagkakahiwa natin ng baboy, na halos parang bacon lang, para mas madali po siyang maluto. Yan, so nakikita nyo, mabilis siyang pumuti, mas mabilis siyang maluto. Nasa high heat po tayo ng yung kala natin na nasa pinakamalakas na apoy po yan, okay? Ayan, medyo nawawala na yung pagka-pink ng ating pork. So, ibig sabihin, naluluto na po siya. Always remember, kapag nagluluto po tayo ng baboy, make sure na lutong-luto po yung karne niya. Kasi po, ang baboy po, kapag nakain natin ng hilaw, meron po itong tinatawag na salmonella, na hindi po maganda para sa ating kalusugan. So, ang baboy, kapag lulutuin po, kailangan po lutong-luto. Hindi siya medium rare. Hindi ito katulad ng beef na pwede po medium rare. Ganon din po sa manok, kailangan din po lutong-luto, walang dugo, at hindi na siya kulay pink. So ayan, medyo puti na yung baboy natin, konti na lang, siguro mga 1 minute na paggisa pa, luto na yung ating baboy. Ayan, medyo malambot po yung nakuha nating part ng baboy. Ang ginamit ko po dito is, usually ang pwedeng gamitin dito is yung part na liempo or yung pigi, but this time ginamit ko is pork chop. Inalis lang po natin yung buto niya.
So, kapag napansin niya na iba na yung kulay ng ating baboy, pwede na po natin ilagay ang puso muna, ang unahin natin, ang puso ng baboy. So, iyan po, 1 pound din po yan. At ang hiwa din po niyan ay medyo pahaba at manipis. Muli, haluin natin yan. At hintayin lang natin medyo maluto ang ating puso ng baboy. Napakadali lang nitong lutuin kung inyong lang susundan yung ating procedure at kung gaano karami ang dapat natin mga gamitin na mga ingredients. Kayang-kaya nyo lutuin to. Ito, I think ito yung mga tipo ng pagkain like ng igado, like ng kilawin. Ito yung mga pagkain na hindi usual na makikita natin sa mga restaurant. Makikita lang natin to sa mga specialty restaurant, kagaya ng mga restaurant Ilocano na hindi naman kalat sa bahagi ng Metro Manila. So, kaya ito, tinuturo ko sa inyo to para at least matikman din natin ang isang putahe na galing sa ating mga karatig bayan, kagaya ng Ilocos. Ayan po, kapag medyo, ayan na, nakikita nyo yung medyo parang luto na yung ating puso at iba na yung kulay din niya, then pwede na natin ilagay yung ating liver. Ayan. Wow. It's a combination of pork meat and pig's heart and pork liver. Yan po. Hintayin lang natin siyang medyo kumulo-kulo ng konti. Ayan. So medyo naluluto na rin yung ating liver. Kung medyo halfway na yung pagkakaluto ng ating liver, then pwede na po natin ilagay yung ating carrots. Kasi ang carrots medyo matigas-tigas siya. So pwede na po natin siyang ilagay dyan sa ibabaw. Yan. So kasabay nito, pwede na po natin ilagay ang ating 2 tablespoons of vinegar. So ayan po. Ayan, ikakalat lang natin siya dyan. At ilagay na rin po natin ang atin pong 1/4 cup of soy sauce. Ayan. So this time, dahil merong vinegar, hindi po natin siya pwedeng haluin dahil ayaw nating mahilaw yung suka. So hinaan lang po natin ang ating apoy ng konti hanggang sa maluto po yung vinegar. Kapag medyo napansin natin na kulong-kulong na siya at luto na yung vinegar, then pwede na po natin siyang haluin. So hintay lang tayo ng sandali hanggang sa maluto yung ating suka. Ngayon, sa mga gusto talaga ng sobrang anghang,
Dahil ako gusto ko medyo maanghang din yung pagkain. So pwede ko nang isabay habang pinapakulo natin to yung ating siling berde or ang ating jalapeno. Ngayon, kung gusto niyo lang yung flavor ng jalapeno, pwede niyo siyang ilagay sa end part na ng ating niluluto. Yan, then ilalagay na rin po natin na kumukulo na siya, then ilalagay po natin yung ating bay leaf kung saan po may part yung mga sabaw na may kumukulo na. So ilagay po natin siya sa gilid. Yan. So kung napapansin nyo, ayan, kumukulo na yung gilid, kumukulo na rin yung gitna, then okay na po din siyang haluin. Okay? Yan, kulong-kulo na yung gilid natin. Ilagay lang natin yung ating bay leaf dyan. So napansin nyo, ayan, mas marami na siyang usok. Mas marami na siyang time na kumulo. So kahit naman na sa pang-amoy lang, alam nyo kung medyo hilaw pa yung suka o medyo luto na siya. Okay, yan. So this time, pwede na natin siyang haluin. Mapapansin nyo po, hindi po tayo naglagay ng tubig kasi po ang pork, ang liver, at saka yung pork's heart, kapag niluluto po yan, naglalabas po yan ng kanilang sariling juice na nagiging natural na juice ng ating niluluto. So ayan, nahalo na natin siya. And then, pwede na natin ilagay ang ating green peas sa ibabaw. Yan po, at ang ating red pepper. So, ang ganda ng kulay niya. So, nakikita nyo, di ba? Ayan. So, this time, pwede na natin siyang takpan. Siguro mga 5 minutes, pwede na natin siyang takpan. And then, isang halo na lang. Then, lagay na natin yung last na ingredients niya. Okay, so, medyo magkwentuhan muna tayo habang iniintay natin yung ating igado na kalahating oras na igado. Okay? So, allow me to greet muna ng mga ating mga tagapanood na nandyan si Ann Lawas ng Los Angeles, ang aking misis na si Jackie Losada, si secretary ni Attorney Bihasa ng Manhattan, New York, Ronilyn Bibo de Guzman. Kumusta dyan? At Mary Grace, ate ko, Cheryl Almonte ng Royal Caribbean Cruise Line. Ang best friend ko si Giancarlo Victor sa Taytay, Janet Benedicto Torres ng Dubai, Jelly Ace ng Taytay Rizal, Rihanna ng Quezon City, J. Binson, yan pinsan ko. Sarap na pulutan to. And yan, ang family friend namin na si Chris Gallardo. So, kumusta kayo dyan? So, ganito yung naisip ng inyong private chef kung okay sa inyo. So, sa bawat magluluto tayo ng bawat menu ng bawat probinsya sa Pilipinas. So, parang mapuntahan na rin natin yung mga iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kagaya ng nagluluto tayo halimbawa ng menu na galing sa Cebu, ng isang putahe na galing sa Batanes, or putahe ng Baguio, ng Pampanga, kung ano yung ng mga famous nilang mga putahe, iyon po ang gagawin natin para at least makapasyal tayo at magkaroon tayo ng idea kung ano ba yung pagkain ng bawat province sa bansa natin dyan sa Pilipinas. So, kung okay sa inyo yon, then sisimulan natin yon the next time. At before that, kasi meron muna tayong lulutuin na request ng aking good friend na si Miss Yula Valdez. So, sabi ko sa kanya, sige, bigay mo sa akin yung favorite mong meat and vegetable, then lulutuin natin. Then, I will name that dish after her. So, papangalanan po natin yan sa pangalan ni Miss Yula Valdez. And then, siya na yung magpo-post nun. So, ayan, medyo iniintay lang natin na medyo mas simmer yung ating igado. And then, haluin na natin siya. Then, lagay na natin yung final ingredients. And then, tapos na ang ating igado Española. Okay, tandaan nyo, ang igado po, ang ibig sabihin po niyan ay liver or mga laman loob ng pork or ng
laman loob ng baboy o laman loob ng baka. Yan po ang ibig sabihin ng igado. Macy Jack, hello dyan. Yeah, kumusta? So, medyo magalaw pa yung camera natin pero naghahanap na ako ng tripod, ng stand. So, soon medyo magle-level up tayo. Okay? So, yung mga gusto pa ng ibang menu dyan, yung mga naluto ko na, nandyan po yan sa YouTube. Pwede nyo nyong balikan sa YouTube yung mga video ko at lutuin din. Ayan. So, napansin ko yung ginawa natin na ubi halaya, marami nang gumagaya nito, marami nang nag-open ng medyo maliit nilang business gamit yung ating recipe. So nakakataba po ng puso at nakakatuwa na dahil po sa simple natin na lesson, na yung live lesson natin, meron tayong natulungan na makapag-open ng negosyo, di ba? At meron tayong mga kaibigan niya na nanonood na nagsasabi sa atin, "Oh, chef, ginawa ko yung recipe mo." And then, nakakataba ng puso kapag sinasabi nila na napakasarap, it's the best, panalo. So maraming salamat po sa pagtangkilik po dito sa ating mga niluluto. So ayan, balikan na po natin ang ating igado dahil sa dami ko ng daldal, baka ma-overcook naman to. So balikan natin ang ating igado. So ayan, medyo sinisimmer lang natin ng konti. The more na marami ka nang makita na moist dun sa pinakatakip niya, ang ibig sabihin nun is mas na simmer na yung kabuuan ng ating niluluto. So ayan, open na natin. So ayan po. So lumabas na yung juice nung ating pork and then liver. Yan. So makikita nyo meron siyang juice. Medyo this time pwede na natin lakasan yung apoy kasi kailangan mapalapot natin yung sabaw na yon, yung natural juice ng pork, ng liver at saka ng heart. So again, high heat na po yan para mas madali pong matuyo yung ating sauce at mas lumapot po. So ito na yung pinaka last ingredients na ilalagay natin. Ito po yung ating 1/4 cup ng ketchup. Pwede rin po kayong gumamit ng tomato paste kung gusto niyo medyo mas matapang yung lasa ng tomato. Or pwede kayong gumamit ng banana ketchup. Depende po sa panlasa na gusto ninyo na ma-achieve. So ayan, nakikita nyo, kailangan lang natin na medyo tuyuin siya ng konti. Dahil ang igado po, hindi po siya masarsa. Dapat medyo, yung sarsa niya is medyo nakayakap or nakayapos dun sa pinakamit niya. So ayan, ang ganda ng kulay niya kasi halos meron tayong green, meron tayong red, may orange, and then meron tayong dark na kulay ng meat. So this time hindi na po natin siya tatakpan kasi para mas madali siyang matuyo. So ayan, halos wala pa palang 30 minutes, halos matatapos na yung ating igado. Diba? Halos 20 minutes pa lang tayo. Ayan na, nakita nyo naman, halos maluto na. In just less than 5 minutes siguro, as soon as matuyo yung juice ng meat na to, okay na tayo. Tapos na po ang ating igado. So, again, habang niluluto natin itong igado natin, meron akong papakita sa inyo kung paano natin ginawa yung ating tawag dito, yung ating sweet jade. Okay? So, ayan po, ipapakita ko po muna sa inyo kung paano natin ginawa at yung ating sweet jade, yung ginawa nating sweets kanina, at pakita ko sa inyo kung paano dapat ang tamang texture niya.
So, baliktarin natin yung camera para mas makita ninyo. So, ayan po yung ginawa natin kanina, yung pinipig, yung kaninang nandyan sa video natin, nasa picture, nasa recipe. Ayan po dapat ang texture niya, ganyan. Nakikita nyo na halos para siyang ube halaya na kumakapit na sa sandok, okay? Ganyan dapat ang texture niya. And then, kukuha lang po tayo ng konti dito. Ayan po. Yung ganyan lang po, kakonti. And then, medyo bilugin lang natin. Hindi po siya maninikit sa kamay kasi meron siyang gata. Medyo naglalangis siya. And then, dito, ito po yung budbud natin. So, ayan, igaganyan lang po natin siya. So, instant. Meron na tayong sweet jade na sariling recipe po ng inyong private chef. Yan. So, eto na. Sariling recipe po ito ng inyong private chef na si Chef Jason Leonardo Javier. Ang sweet jade. So, nasa sa inyo na yan kung paano nyo ituturo or i-share yung video para mas matutunan pa ng ating mga kaibigan dyan, ng mga mahilig sa sweets. At ito po ay hindi masyadong matamis na gaya ng pichi-pichi. Pero ang texture niya is parang pichi-pichi at ito po ay pinipig na kulay green. So, tikman natin. Natural, sasabihin ko masarap kasi luto ko. Pero talaga masarap po. Masarap talaga siya. The best. I wish na nandito kayo para mas nalalasahan nyo yung bawat niluluto ko. Kasi, excuse me, yung mga niluluto ko ang dami, tapos dalawa lang kami ng asawa ko dito. So, sana nandito kayo at lagi kayong, mas malapit kayo sa akin para mas matikman nyo yung mga niluluto natin everyday. So, yan po, balikan natin uli ang ating igado na tapos na halos. Okay? So, ayan, medyo tuyo na siya. In just 1 minute, haluin lang natin ng konti pa para mas yung ilalim naman ang maluto nito. Ayan. So, ayan po. Pakita ko sa inyo. Ayan po ang ating igado Española or ang igado ng Ilocos. Tapos na, masarap. Sabi nga nung isa nating tagapanood dyan, si Jay Benson, na masarap na pulutan. At ito masarap din sa kanin. Okay? So, pambaon nyo or panghanda na rin. Masarap din itong panghanda. So, ayan, tapos na ang ating igado. Ipi-plate na lang po natin yan para mapakita natin sa inyo yung picture ng ating igado. Again, ito po si Chef Jason Leonardo Javier at ang inyong private chef from Chef Republic. Panoorin niyo po ang mga video ko at mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko, Chef Jason Leonardo Javier, Chef Republic. At ayan po, bago natutunan na naman ang igado Española or pork liver. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood dyan at mga manonood pa. I-share lang po natin para mas marami tayong matulungan ng mga taong gusto magluto. Again, sa uulitin na pagluluto ni Chef Jason Leonardo Javier. Maraming salamat po.